Pasabog ni VP Sara bago siya hatulan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pagsapit ng February 6, 2026, aarangkada na daw ng impeachment complaint sa Committee on Justice. At para sa kakamping, gaya na lamang ni Jesus Falsis, ay isa daw itong blessing. Pero for the record lang tayo ha, may 1.4 billion confidential fund ang hahatol kay Vice President Sara. 1.4 billion o 4.6 million pesos kada congressman ang confidential fund ng mga mambabatas na lilitis sa 125 million pesos na ibinibintang kay Vice President Sara. Batay ito sa 2026 MOOE ng Kongreso na isiniwalat ni Congressman Leandro Leviste na nakasaad naman sa 2026 National Budget. Grabe na talaga ang kanilang pagnanasang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara sa pagka-Vice Presidente. Sa totoo lang talaga, no, ayan yung taktika nila eh. Talagang gusto talaga nilang patalsikin si VP Sara eh. Kasi yan talaga ang pinakamalakas na kalaban nila. Kasi hanggat nandiyadyaan si VP Sara, yung mga kandidato nila na gusto nilang manalo, hindi talaga makakaporma. Oo. Kasi kung tutusin, eto yung kay PBBM, no? Pasensya uli ah. Kumbaga madali na siyang talunin eh. Kasi kumbaga parang ano eh, katulad nito, hindi na maganda yung image ng administrasyon ni PBBM. Kung sino man yung mga taong i-endorso niya, syempre iniisip siguro ng mga makakalaban ni PBBM sa eleksyon. Kung sino man ang i-endorso niya, is kaya nating talunin yan. Kumbaga ang image niyan wala na eh. Hindi pinagkakatiwalaan na. No? Kaya, gusto naman ng mga iba na samantalahin yung mga bagay na yon. No? Kaso, syempre, paano nila masasamantala yung bagay na yon kung nandiyadyaan si Sara Duterte? So, kailangan tanggalin muna sa eksena si Sara Duterte. Tanggalin ang lahat ng sumusuporta kay Sara Duterte. Tanggalin ang mga nasa likod ni Sara Duterte. Tanggalin ang alyansa ni si Sara Duterte. 'Di ba? Ganun 'yan. Kailangan ang dadaanan nila malinis. So kung mawawala si Sara Duterte sa picture, mawawala ang mga Duterte sa picture, kaya nilang makipagsabayan ngayon kay PBBM. Kung sino man ang i-endorso niya. 'Di ba? Ganun yan. 'Di ba? Kasi kaya nga sinasabi nung iba eh, si Leni Robredo, si Robredo ang gusto nilang isabak sa pagiging presidente sa 2028. So paano makakaraan si Robredo kung nandiyadyaan si Sara Duterte? Kasi kahit sabihin natin, si Robredo, ganto, ganyan, ganyan, o si Ontiveros, ipapasok namin presidente, ganto, ganyan. Hindi makakaporma yan. 'Di ba? Hindi mananalo si Robredo na lang. Hindi mananalo si Robredo kay Sara Duterte, no? Sa totoo lang talaga, real talk, wag na tayo mag-ano eh. 'Di ba? Malakas ang laban ni VP Sara. Kaya nga ganyan, puspusan talaga gusto nila talagang mawala si Sara Duterte. Kasi kung yan si Sara Duterte mahina, hindi para ganyan nila yan. Hindi para pag-aksayahan nila ng oras yan. At hindi na ito muli pang makatakbo sa 2028 dahil alam nilang panalo na. Sure win na si Vice President Sara sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ang kapal nga daw ng pagbumuka ng isang kakamping na si Tina Astorga na sabihin na kung hindi si Leni ang tatakbo sa 2028 ay si Bam Aquino lang daw ang makakatalo kay Vice President Sara sa pagkapangulo sa 2028 elections. Wow ha? I-level ba naman si Bam Aquino kay Vice President Sara? Without Sara Duterte. Ano sabi? Si Bam Aquino ang makakatalo kay VP Sara?
Sa totoo lang talaga, no, etong si Bam, kaya lang naman to nanalo at talagang namayagpag kasi naglabas ng video yan na nagpapasalamat sa mga Duterte kay PRRD. Dahil parang meron atang pinasa si PRRD na ano niya, 'di ba, ni Bam. 'Di ba? Kaya lalong nasuportahan si Bam. Sa totoo lang talaga. No, parang ginamit na naman si PRRD noong mga panahon ng eleksyon na yon, nitong midterm. Oh. Oh, para sa akin yun na napansin ko eh. 'Di ba? Pero sige, kung gusto niyo itakbo si Bam, pagiging presidente, itigil na natin yung impeachment ni BP Sara. Hayaan na nating tumakbong presidente si BP Sara. Tapos yung mga sinasabi niyong gusto niyong itapat kay BP Sara, sige, itapat niyo. Para magkaalaman. 'Di ba? BBM will be kicked out ASAP as president. Na-realize kaya ni BBM that Sara is what stands between him and being overthrown? The only reason that the Reds and Yellows and Pinks are behaving and keeping him in his place is because they would rather have him, a weak president, than Sara, with her very strong anti-makakaliwa stance and her very strong political mandate. Pero the minute Sara is out, he is out, as they will move to unseat him for a president of their choice, and the DDS will probably help in ousting him. So it's a more concerted, concentrated effort than the fragmented efforts we see from people now. The Duterte supporters will help in unseating him as payback for what he did to the Dutertes and to end the massive corruption of his admin. At this point, anyone but a Marcos Romualdez would be preferable for a Duterte supporter. The DDS having also easily and handily defeated many times any Dilawan candidate is also sure that once a Dilao president is seated, it's also easier for them to flip the tables around, and they can do it in any legitimate election. The DDS also are not so political, as they will allow this admin to continue the massive looting of our resources. Sa totoo lang talaga, yan naman talaga eh. Gusto talagang makabalik ng Dilawan sa posisyon. Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Kaya yung mga Dilawan, no, talagang pinipili talaga nila eh. Talagang inuuna nila talaga si Sara Duterte. Kasi kung tutuusin, mantakin mo ang may atraso sa kanila, mga Marcos. Di ba? Yung panahon ng martial law, di ba? Kinukontra ng mga Dilawan. Yung panahon ng people power, ang kalaban ng mga Dilawan, mga Marcos. Ang mga nagpaalis sa mga Marcos, Dilawan. Ang mga sinasabi na naapektuhan ng rehimeng Marcos, isang mga Dilawan. Pero bakit ang mga Duterte ang pinag-iinitan ngayon ng mga Dilawan? Di ba? Anong kinalaman ng mga Duterte noong mga panahon na pinahirapan ang mga Dilawan noong panahon ni Marcos? Wala namang presensya masyado yung Duterte noon, di ba? Siyempre, nanunungkulan na ata sila noon, pero di ba? Hindi naman sila kasabwat sa mga ganun. Bakit ngayon pinag-iinitan nila ang mga Duterte? Di ba? Kasi alam nila na malakas ang mga Duterte. Hanggat nandiyadyaan, ulitin ko, hanggat nandiyadyaan si BP Sara, hanggat nandiyadyaan ang mga Duterte, hindi nila magagawa ang gusto nila na makabalik uli sa posisyon. 'Di ba? Ngayon, kung sakaling matanggal si BP Sara, sinasabi ko nga, madali na nilang talunin yung susunod. 'Di ba? Just to stop a Dilawan from taking over. After all, there's always another election. So BBM being kicked out of the palace is the most beautiful scenario for all factions. The Dilaws, the Makakaliwa, and the Duterte supporters. Hindi na-realize yan ni BBM because he is not able to see that far ahead as he is not very structural in thinking. Hindi din niya na-realize ni Martin because he thinks that he is so powerful and well-entrenched that he can keep the veteran Dilawans in check and in line.
He has the money, sure, but the Dilaw, the mga kaliwa, has the structure and the machinery and the network. A Romualdez Marcos family name is a curse that the true blue Dilaws will never willingly attach themselves to. Does BBM really think they will keep him around? Is he so naive as to think this quiet alliance he has with the Dilawans and Makakaliwa is because they like him? They're just waiting to pounce. LOL. Ananday Marcos will never forget the atrocities of the martial law era. The only way BBM can finish his term is if he keeps Sara Duterte around. Very Pinoy Pinay dilemma. BBM is safe only if Sara is his VP. After that, he's kicked out and they will very probably start jail time for him and his allies so they cannot come back. Diyos ko, Yellows and Makakaliwa factions pa? When 2028 rolls around, a Duterte ally, if Sara is impeached and cannot run, will go against the kakamping Makakaliwa candidate. Tapos si BBM walang kandidato kasi wala nang ally by then and the Duterte ally will win. That is for sure. Even Robin Padilla will win against any Dilawan candidate. Even the very strategic Martin Romualdez cannot go against the very well-oiled machine of the mga kaliwa and yellows. Sa totoo lang kasi, no, kung merong patatakbuhin si PBBM sa administrasyon niya, no, sa 2028, hindi ganun kalakas eh. Hindi ganun kalakas. Kasi kitang-kita naman natin eh. Nitong midterm election, 'di ba? Hindi talaga nanalo ang alyanse. Iilan lang ang nanalo doon. Iilan lang talaga. Na talagang yung expected nila na straight na mananalo sila, hindi talaga nangyari. No? Kasi parang si Lito Lapid lang. Kasi si Pia Cayetano, ano na yan, accepted na yan. Kasi talagang Cayetano yan eh. 'Di ba? Pero dito naman talagang parang si Lito Lapid lang yung nakapasok sa kanila eh. Oh. Kaya sa 2028, kung sino man ang itapatakbuhin nila, talagang parang mahina eh. Hindi para anuhan ng mga... Kasi unang-una, alam naman natin, di ba? Iba na yung timpla ng mga tao sa administrasyon ngayon. Hindi na nagugustuhan. Di ba? Kaya... Ayun. Kaya itong mga to, yung mga dilaw, mga ganyan, talagang gusto nila samantalahin yan. No? Impeachment pa more. BBM admin. Impeachment pa more. Di ba nagtataka BBM it's the Makakaliwa block that is super adamant on starting the impeachment now? Look, do we have... Kita naman natin kasi yung mga dilawan talaga ang nagpupush na mag-impeach kay BP Sara. Diba? Push sila ng push. Diba? Kasi Duterte ata ang nag-declare ng martial law noon eh. Diba? Duterte ata mga nagpahirap sa mga dilawan noon eh. Oh. Diba? Tapos yung mga Marcos, mababait ang mga Marcos noon. Diba? Magkasundo ang dilawan tsaka mga Marcos nung panahon na yon, diba? Parang diba? Baliktad ang nangyari. Gigil na gigil yung mga dilawan sa kaysa sa mga Duterte. Pero sa mga Marcos, biglang bumait ang mga dilawan. Kaya nakikita mo sa kanila kung ano talaga yung nila eh, propaganda nila eh. Diba? Kaya wag kami. Yung sinasabi nyo para sa bayan yung ginagawa nyo, kayong mga dilawan, kaya kumikilas kayo ng ganyan sa impeachment ni BP Sara. Wag nyo na kaming bulahin. Hindi nyo kami maloloko. Alam namin na pang sariling kapakanan nyo lang at alam namin na gusto nyo lang uli makabalik sa pwesto. Kaya nga kayo push ng impeachment ni BP Sara, ayaw nyong magpaawat eh. Here, the devil and the deep blue sea. At heto na nga ang isang certified kakamping na si Jesus Falsis, itinuturing niya na isang blessing ang paparating na impeachment complaint sa February 6, 2026 at magiging malaking blessings daw kapag mapatalsik si Vice President. Talaga? Talagang malaking blessing sa inyo yun. Kapag napatalsik si BP Sara, pero sa taong bayan, hindi blessing yun.
Blessing sa inyo yan kasi makakabalik na uli kayo sa posisyon. Magagawa nyo na yung gusto nyo. Di ba? Yung mga kagustuhan yung, ayoko magsalita. Oh. Lalaganap na naman ng, ayoko magsalita. Ay, nako. President Sara, panoorin natin ang buong video. Baka maulit ulit. But let's see. February 6, I think meron nga magpapile as Kong Elise said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Tuwa-tuwa talaga Yun ang siya silver magsalita lining, no? Na mas strict daw yung due process. So ngayon magkakaroon na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si VP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. As against 1 trillion. Takin mo, no? 125 million. Tapos yun kaysa doon sa trillion. Itong mga lintik na to talaga, no? Mantakin nyo, hindi nyo sa kanila naririnig yung tungkol sa flood control project, yung mga kakamping tsaka mga dilawan. Yung mga billion, trillion na ewan na nagagastos, na nawaldas, na nakorap, hindi mo sila naririnig na binabatikos nila yon. Puro Sara Duterte, 125 million. Diba? Oh. Kaya bago tayo maniwala dito sa mga ito, mag-isip naman tayo. Kasi para sa akin, ang paniniwala ko, hindi para sa bayan ang ginagawa nitong mga to. Hindi para sa taong bayan, para sa sarili nilang kapakanan. Kasi kung sa taong bayan ang ginagawa nila, hindi lang si BP Sara ang gaganyanin nila. Pati yung mga sangkot sa flood control project, bibirahin nila yan. Pero kita nyo, pagdating sa flood control, iwas na iwas siyang mga yan. Pero kay BP Sara, kita nyo, lantad na lantad ng mga pagmumukhang, humingiti pa. Tuwang-tuwa pa, magsasalita pa ng blessing. Balik natin. Parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito Yun, sa ating bansa. Basag! Na sa no? Sa ibang mga issues ng korupsyon na Yung nasa baba. yun nga mas lantaran, ayaw nila pansinin. Pero kay VP Inday Sara na even COA, di ba? Na-audit naman na yan. Yes! Ayaw talaga nilang Yes! tantana. Pinatunayan na ng COA yan eh. Ayos na eh. Diba? Pero pinipilit pa rin nila eh. Pero yung korupsyon na nangyayari ngayon talaga halos sinasampal na sa pagmumukha ninyong lahat. Nating lahat. Pero hindi nyo pinapansin. Iwas na iwas kayo. Diba? Kasi talagang alam naman namin. Sa sarili namin. Alam ko. Na talagang gusto nyo lang talagang pabagsakin ng mga Duterte. Para maging madali na sa inyo ang lahat. Uulitin ko kasi kapag nawala si Sara Duterte sa picture, madali na sa inyo na kalabanin ng administrasyon. Madali nyo ng tapatan. Kasi alam nyo nga ang image ng administrasyon, ang trust rate ng administrasyon ay bumabagsak na. Diba? Kaya kumbaga, easy lang sa inyo yun. Chicken feed na lang. Pero hanggat nandiyan si BP Sara, hindi nyo matutupad ang gusto nyo. Malaking tinik sa lalamunan nyo si BP Sara. Diba? Yun talaga yun. Talagang hindi sila titigil hanggang sa hindi talaga nila ma-impeach si VP Inday. Di ba napaka-ipokrito? Sa mga bilyon-bilyong kurakot or korupsyon na nangyayari ngayon, ayaw nilang Tama. Diba, ayaw nilang bigyan ng pansin, ayaw nilang pagtuunan ng pansin. Yes. Pero kay VP Inday Sara na sobrang tagal na nung confidential funds, hindi pa rin talaga sila makamove on. Alam nyo mga Lods, bakit? Kasi nga, di ba, hindi kasi sila makakaposisyon sa 2020. Yun! Hanggang yun ang sinasabi natin. Hindi sila makakaposisyon hanggat nandiyan si Sara Duterte. Diba? Tumpak!
Andyan si VP Inday. Kaya ayaw Yes. talaga nila yung tigilan. Yes. Ayun naman pala, ang mga lilitis kay Vice President Sara ay mayroon palang 1.4 billion pesos confidential funds. Okay, Mahiya kayo. naman kayo. May 1.4 At billion sangayon kayo. ba kayo na si Bam Oh. Aquino daw ang makakatalo kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections? Kwento lang yan. Ano ang inyong opinion? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan din natin kanina yung boses at video na binigyan na din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Ay, Chinitong Tisoy na nga pala, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.